Ito po yung aking sagot o kasagutan sa, alam nyo, nakakabasa po ako ng mga reaksyon, kaliwat kanan, comment, kaliwat kanan. Hindi lang dito sa aking mga channel, kahit doon sa ibang mga channel. By the way, salamat nga pala ho doon sa mga nakakaunawa, nakakaintindi, at naninindigan din sa atin pong advocacy para sa katotohanan at katarungan sa pera ng mamamayang Pilipino. Hindi na po talaga ako babalik sa PTV. Kasi po, ipinakita nila sa akin, naramdaman ko at sinabi nila sa akin pong sarili kong opinion at observation, ayaw nila ng format ng aking ginagawa sa telebisyon at sa radyo. At hindi ho pwede na yung aking advocacy ng paglalabas ng katotohanan laban sa graft and corruption na bahagi ng pagsunod ko at pagsuporta kay Pangulong Marcos at ipagbabawal sa akin, talaga pong hindi pwede. Kasi malinaw po nang sabihin sa akin ni Dave Gomez, PCO Secretary, Acting Secretary. Acting pa lang yan, pero ganyan ang kanyang galaw. Hindi daw ako pwedeng umere. So, ang ibig sabihin niyan, ayaw niya ng ginagawa ko. So, hindi ko kasalanan kung umalis na ako, o hindi ko kasalanan. At huwag niyo akong sisihin kung mag-decide ako na hindi na ako bumalik. Diyan sa People's Television, istasyon ng mga mamamayang Pilipino. Sa atin po yan, sa inyo yan. Hindi po yan hindi yan pag-aari ni Dave Gomez. Hindi yan pag-aari na kung sino-sino dyan. Yan po ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, People's Television, tayong may-ari niyan. Nagmalasakit ako sa mga empleyado at sa kalagayan. Sabi nung iba, "Oh Mike, nasa na ang resibo mo? Anong gusto mo? Paano ko bubuhatin yung building?" Ang sinasabi ko, sa loob ng buong Channel 4 PTV, nandyan ang problema. Napabayaan ang opisina. Walang aircon, ulitin ko. Tumutulo ang mga kisame. Saka nakakitang mula ground floor, mayroong tulo. May bumabagsak na tubig. Ang pangit na mga kisame dyan. Tagpi-tagpi, nakangiti, nakabuka. Lahat ito na sinabi ko. So, tama nyo kay Joseph Castro. Kasi nung magkita kami doon sa studio, kinuhanan pa niya ng picture yung mga opisina doon walang aircon. At maitim na kisame dahil natuyo, basa. Dahil sa kung saan galing ang tubig, hindi yung maintindihan. Kahit walang ulan, tumutulog. Basa, di ba? Anyway, yun po yung dahilan. Sana po naintindihan ako ng mga iba na mayroon nung nabasa ko, naiyak daw siya dahil bakit umalis ako. Parang nawalan ng pag-asa. Huwag po. Kasi kung babalik ako dyan at pagbabawalan nila ako, para saan pa? Kung babalik ako dyan at hahawakan nila, didiktahan ako kung anong dapat gawin, hindi po pwede yun. Kasi meron akong advocacy para sa katarungan at katotohanan ng mamamayang Pilipino. Yun po yun. Kaya hindi talaga ako babalik yan. Yun ang mensahe. Yun po ang mensahe dun sa pagtawag sa akin kahapon. Ginamit pa yung cellphone ni Joseph Castro. Nung sabihin sa akin ni Gomez yan. Wala siyang consideration. Basta ang kanya, hindi ka na pwede mag-ere. Ano ba, meron pa siya sinabing, ako naman ang maiipit, parang kawawa naman ako kung papayagan kitang mag-ere. Isipin mo gano'n. Anong klaseng leadership yan? So, kanyang style ng leadership, bahala kayo sa buhay nyo. Ito ang gusto ko. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, may pagkadiktador ang dating ng management. Parang wala sa gobyerno. Hindi ganyan, Dave Gomez, ang nasa gobyerno. Pag nasa gobyerno ka, dapat malawak ang pangunawa. Malawak dapat ang mga sinasabi. Kung nasanay ka sa pribadong sektor na kaya mo magdikta ng mga empleyado at mga tao mo, doon ka
hindi sa gobyerno. Huwag kang balat sibuyas. Huwag kang onion skin. Hindi sa iyo ang gobyerno, hindi sa iyo ang PCO. Ang PCO ay pag-aari ng mamamayang Pilipino, Office of the President. Sino ka para pagbawalan ako sa ginagawa ko? At advocacy ko. It means po, etong si Sir Mike Abe napuno na dito po sa nangyayari sa PTB4 sa istasyon na yan. At yung pong mga sira-sira dyan, yung mga hindi po na-maintain na mga kagamitan, hindi na-maintain na mga kwarto, mga tumutulo, alam ng ating Attorney Claire Castro, alam ng USEC, di ba? Kaya nga po kumbaga, ilang taon na nagtiis si Sir Mike Abe diyan po sa PCO, diyan sa PTB4, sa kanilang studio, napuno di ba? Hindi po inaasikaso. Maaaring hindi na popondohan, maaaring hindi po nabibigyan ng pondo. Ngayon, may bagong secretary, walang aksyon. Acting secretary pa nga lang daw po, diktador na. Nako, syempre, sino ba naman, di ba? Kahit sino naman yata ang Pilipino, ang sikilin mo, ang kanyang karapatan, ang kanyang ginagawa, di ba? Talagang hindi po papayag. Kaya nga po, si Sir Mike Abe, kilala natin yan. Kapag nasa tama siya, talagang tama siya. Ipaglalaban niya yan. Talagang hindi ka uubra. Talagang hindi ka makakalusot kapag Mike Abe ang pinag-uusapan. Naipakita niya na yan ilang beses. Nasabi niya na yan ng ilang beses. Nagawa niya na yan ng ilang beses na tumayo sa kanyang prinsipyo. Tayuan ang mga irregularidad na hindi niya nagugustuhan at ang kanyang mga nagawa nitong mga nakaraang panahon. Yun ang patunay ng isang Mike Abe, hindi mo madidiktahan sa kung ano ang gusto mo. Di ba? Nasa malaya tayong panahon, demokrasya, freedom of speech. Ngayon, kung ayaw ni Dave Gomez na mayroong isang komentarista na nagbubunyag ng mga katarantaduhan, kabugukan, kabulukan sa gobyerno natin, ito po ay isang sign na napakapangit po ng sign na ito. Bakit? Ibig sabihin, kapag ikaw pala nagtatrabaho sa gobyerno, istasyon ng gobyerno, hindi mo pwedeng i-expose ang mga nagagawang mali nito, ang mga kapabayaan nito. Hindi pwede. Dapat pala yan ay sikreto. Diba? Kaya pinipigilan si Sir Mike Abe na mag-ere. Diba? Kaya pala, ayaw ni Dave Gomez ng format o ng style ni Sir Mike Abe na pagbubunyag sa expose ng mga katiwalian at kapabayaan. For transparency tayo dapat, di ba? Pero ayaw yun ni Dave Gomez. Kaya, di ba nanawagan siya kay Dave Gomez, pero ang solusyon ni Dave Gomez, hindi na payagang mag-ere si Mike Abe. So, pinigilan, sinikil ni Dave Gomez ang karapatan nating mga Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan sa loob ng PTB4 at sa gobyerno ni PBBM. So, parang siguro baka hindi sanay si Dave Gomez sa public o hindi siya sanay sa government-owned na pamamalakad. Dahil ang gusto niya, siya ang nasusunod at hindi ang kung sino man ang nasa harapan ng mga Pilipino ang pinapanood ng taong bayan. Ayaw ni Dave Gomez nun. So, alam nyo na kung anong klaseng tao si Dave Gomez. Ang hiling ko lang sa'yo, ayusin mo ang trabaho dyan. Hindi katuwiran sa akin na bago ka. Dapat bago ka napunta dyan, alamin mo kung anong problema. Then pag upo mo dyan, inayos mo yung problema. Ilang buwan ka na dyan, ano bang ginawa mo? Tapos ngayon,
pagbabawalan mo ako na ang dating sa'yo yung istasyon. Ang dating sa akin, sa sinasabi mo, parang akin itong istasyong ito. Bawal ka na, hindi ka na pwedeng mag-broadcast dito. Sino ka? I-government station yan. Taong bayan ang aking pinaglilingkuran. Ang aking mga followers, subscribers, viewers sa telebisyon, mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis. Mamamayang Pilipino na may-ari ng istasyon yan. Hindi yan sa gobyerno, hindi yan sa'yo. Pag ganyan ang style ng management mo, mukhang hindi ka bagay sa pamahalaan. Sa pang-pribadong sektor, doon ka kasi lumaki, doon ka kasi tumagal. Kilala kita, reporter ka pa lang. Kilala kita, Dave. Pero wala akong personal na galit sa iyo. Sinasabi ko lang yung totoo. At hindi ako titigil. Nabantayan ko kayo sa gobyerno. Obligasyon ko bilang mamamahayag, bilang Pilipinong bantayan ng pera ng mamamayang Pilipino. Hindi ako natatakot kahit kanino at kahit sa inyo. Susuportahan ko si Pangulong Marcos. Ang legacy at laban ng Pangulo sa panahong ito ay tamang-tama napapanahon. Pero kung nakapaligid sa Pangulo, gustong pagtakpan ng kalokohan, tatamaan ka talaga sa akin. Papangalanan kayo sa darating na mga araw. Hindi lang ang PCO. Maraming departamento, maraming opisina sa gobyerno, may korupsyon. Maniwala kayo. Hindi lang BIR, hindi lang Bureau of Customs, hindi lang Public Works and Highway, hindi lang yung controversial na PCAB, ano ba yun? Philippine Construction Accreditation Board. Hindi lang doon. Marami. Kaya nga napakalawak ng labang ito ni Pangulong Marcos eh. At ako voluntaryong tumutulong. Tapos pagbabawalan ako ng tao niya. Pagbabawalan ako ng isang Dave Gomez. Sino siya? Acting ka lang. Kung pumapil ka, para kang hari dyan sa Malacanang. Oh my goodness. Ha? Hindi ganyan. Pag nasa gobyerno, dapat hindi balat sibuyas, ulitin ko. Pag nasa gobyerno, dapat nga nagpasalamat ka pa dahil in-expose ko ang problema dyan sa opisinang yan eh. Sa PTV. Eh sabi mo, nakikinig ka nung sabihin ko yung mga anomalya. Ba't hindi mo ko tinawagan? Ba't hindi mo ko hinanap? Tapos bigla ka nag-order, bawal na akong mag-broadcast. O di, diktador management ang ginagawa mo. Sana makalusot ka sa commission ng appointment. Sana konsintihin ka ng mga, ayaw ko, kung kukonsintihin ka ng mga senador at congressman sa style ng management mo. Sinabi ko na nga yung problema, sa halip na aksyonan mo, pinagbawal mo yung programa. Wala kang respeto kay General Roy Trinidad ng Philippine Navy at saka kay Jose Claire Castro. Sinabi ko na sa'yo, bigyan mo ko ng pagkakataon ngayon dahil nandito na yung guest ko. Yung dalawang opisyal ng gobyerno nandito na sa studio. Magsisimula na kami. Ayaw mo. Idiniin mo, hindi pwede. Eh sino ka? Diba? Sino ka para pigilan yung karapatan ko, karapatan ng ni Yosek, Malacanang press officer, spokesman ng Pangulo, Derek Castro, at spokesman ng Philippine Navy, ng Armed Forces, sa West Philippine Sea, General Roy Trinidad. Naka-uniforme yung mama, ready, nag-make-up na nga. Ready na kami for live. Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Hindi kayo pwede kamere. Wow! Para kang si Hitler. Good luck sa iyo, mama. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Hindi ako galit sa iyo. Aabangan ka namin. Kung ano ang magagawa mo dyan sa departamentong ang feeling mo ay sa iyo yan. Wow! Alam niyo po, nung nakita ko po itong video na ito, ay namamasyal po ako sa Cebu. Kaya po hindi ko agad na reaksyonan. So ngayon, sa aking palagay, etong si Dave Gomez po talaga ay ayaw ang ginagawa ni Sir Mike Abe at nakitaan niya ng butas kaya po hindi niya na pinatuloy ito na mag-ere. Kumbaga, sa madaling salita, parang tinatanggal niya na si Sir Mike Abe dito po sa PTV4, sa Radyo Pilipinas, sa IBC 13 at sa Mike Abe Live. Ngayon, alam niyo yung
ito yung mabigat eh. May mga tao na inimbitahan para maging guest nila. Guest ni Sir Mike Abe. Kung nandyan na si General Trinidad, nandyan na si Yusek Castro, ibig sabihin, way before, 3 days before, 1 week before, ay inimbitahan na nila ito para sa kanilang programa. Pero hindi ito tinanggap na matapos muna ni Dave Gomez. 'Di ba? So doon pa lang meron ng mali. Meron ng parang wala akong paki sa inyo. Ayaw kong ituloy ni Mike Abe ang kanyang show. Hindi pwede. So yan po yung sisira dito sa ating gobyerno. Yung mga ganitong tao ang sisira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil lang PCO. Pag binanggit mo yan Presidential Communication Office. Diba? Presidential. Konektado sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Buti sana kung DDS si Sir Mike Abe. Pero hindi, supporter to ni PBBM. Sumusuporta sa gobyerno. Pero ganun po ang ginawa. Diba? Medyo parang alam mo yung may mapaghahalataan ka. Diba? Ngayon ito po, sumagot si Dave Gomez sa interview na yan. Sa ginawa ni Sir Mike Abe. Sumagot si Dave Gomez. Pero alam niyo po, parang iba yung dating. Ito, panoorin po ninyo. Gusto niyo sabihin about these issues on corruption sa Pilipinas? Yung pinarating ni Mike na mga issues sa kanyang sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, so very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niya, tumutulong mga bubungan, sirang aircon, totoo yun. Kaya nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4, no? So, ayusin din. Oo. In fact, actually, yung bagong management, under GM Malu and Chair Vivian, pinagawa ko na ng proposal kung anong kailangan ayusin doon. At natanggap ko yung proposal nila last week pa. So, nasa akin na yung proposal nila kung magkano kakailanganin, ano yung dapat gawin sa PTV4. Alam natin yun, at tinitignan na natin yung problema yun. Ayusin natin yun. Okay. Salamat sa inyo, sir. Salamat sir. Diba? Ayan. Yung pahayag na yan ni Dave Gomez ay pagsagot dito sa issue na binrot up ni Sir Mike Abe. Yun po yung sagot niya. At sa daw niya, ayusin daw talaga ito pong mga kagamitan, mga kwarto, mga studio na tumutulo sa PTV4. Ngayon hindi po nabanggit ni Dave Gomez yung sinabi ni Sir Mike Abe na noon pong nakaraang eleksyon ay meron pong allowance na matatanggap ang mga broadcaster ng PTV4 o IBC13 o Radyo Pilipinas. 'Di ba? Pinapirma pa daw po pero hindi naman daw po binigay yung allowance. So maaring hindi kasi siya ang press secretary nung panahon na yon o PCO secretary. Pero 'di ba, kung gusto mo talagang maayos ang problema, kung gusto mo talaga na maging smooth ang transition from the previous secretary, 'di ba? Pupunta ka dito sa bagong administrasyon ng PCO. 'Di ba? May kakaroon kayo niyan palitan ng papers, pagbibigay ng mga kung ano ang naging problema doon sa previous PCO. Saka dito sa bago, aayusin 'yan. Kumbaga magbabanggaan sila ng kanilang mga papeles. Ipapasa yung mga papeles na 'yan, yung mga kung ano yung mga problema sa PCO, ipapaalam sa bago. Pero hindi po binanggit ni Dave Gomez yan.
So iniiwasan siguro na yung issue na yon, yung sa bibigyan ng allowance ang mga taga PTB4 hindi po nabanggit ni Dave Gomez. Yan kaya ina-action na din. Kasi yun ang tanong, saan napunta yung budget? Bakit pinapirma pa sila? Bakit binigyan pa sila ng idea na sila ay magkakaroon ng allowance? Dahil maaring ano sila nun kumbaga pukpukan ang kanilang pag-ere, baka kailangan na talaga silang laging naka-ere nung time na yun dahil nga po mag-e-eleksyon. Kailangan maging updated ng PTB4 sa kanilang mga manonood patungkol sa mga nangyayari sa eleksyon. Diba? So, hindi po yun natanggap ng mga taga PTB4 hanggang ngayon. 4 na buwan na po ang nakakalipas simula nang matapos ang eleksyon noong Mayo, wala pa rin po. Dahil yun nga po ang isa sa mga dahilan ng kumbaga nainis ang ating Sir Mike Abe sa PTB4 na parang pinangakuan sila pero pinaasa lang. Ngayon po, nabanggit ko rin sa nakaraan kong vlog, hindi po si Sir Mike Abe ang nawalan. Totoo po yan. Alam niyo po kung bakit? Hindi po talaga nawalan si Sir Mike Abe dahil napakarami pong offer sa kanya. Napakaraming offer. Pero mas pinipili po ngayon ni Sir Mike Abe na mag-vlog na lang sa kanyang channel. Maganda yon. Alam niyo kung bakit? Malaya siya dun Malaya niyang sabihin ang lahat ng kanyang mga opinyon, walang pipigil sa kanya, walang boss, walang amo, walang magdidikta. Alam niyo kung sakali na merong tanggapin na offer si Sir Mike Abe sa ibang istasyon, maaring mainstream media o maaring let's say Bilyonaryo News Online o Bilyonaryo News Channel, let's say diyan siya ilagay, diyan yan ang piliin niya. Kunwari lang, piliin niya ang istasyon na yan. Mas malaya siya makakapagbigay ng kanyang suhestyon, opinyon sa mga nangyayari at ang kanyang expose. Wala pong pipigil sa kanya. Walang magdidikta sa kanya. Mas malaya siya na makapagbibigay ng kanyang mga saloobin sa nangyayari sa ating gobyerno at hindi niya kailangan na sumunod sa utos ng kahit sino. 'Di ba? Yan ang maganda kung sakaling mapunta sa isang independent na news channel si Sir Mike Abe. Pero for the meantime, pinipili niya po muna ang kanyang sariling channel. Mabuti 'yun. Lalo siyang malaya diyan, 'di ba po? So suportahan natin si Sir Mike Abe. Dito tayo sa walang fake news. Dito tayo sa hindi nababayaran ng prinsipyo. Kasi nga po, yan ang kailangan natin sa panahon ngayon ng pagbabalita. Yan po ang kailangan ng mga Pilipino at yan po ang kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na merong isang tapat at matalino at hindi po mababayaran na journalist. Para maghatid ng mga katotohanan at ng mga napapanahong balita para po sa taong bayan. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong napakagandang video at more power po sa inyo. Ingat po kayo. Sabi ko nga po, sila ang nawalan. Diba? Maraming salamat po. Moma chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.